Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1151. Mysterious Black Robe Person. Ang malalim na asol na apoy ay tila napakahiwaga. Ang apoy ay parang transparent na tubig sa dagat na unti-unting kumakalat habang tumataas. Ang mahinang alon nito ay parang mga alon ng tubig. Ang glazed lotus heart flame sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay nagiba-iba sa sandaling lumitaw ang malalim na asol na apoy na ito. Hindi siya pamilyar sa ganitong uri ng pagbabago-bago dahil sa tuwing ang isang heavenly flame ay makakatagpo ng isa pang heavenly flame, ang parehong apoy ay bubuo ng ganitong uri ng espesyal na pagbabago-bago. Bukod dito, pamilyar din si Xiaoyan sa malalim na asol na apoy na ito. Nakita niya ito sa katawan ni Han Feng noon. Si Heart Flame, isang heavenly flame na nireranggo ang ika-15 sa heavenly flame ranking. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa malalim na asol na apoy sa katawan ng taong nakasuot ng itim. Ilang sandali pa, medyo malalim ang boses niya habang nagtanong. Si Heart Flame ni Han Feng. Noong muling lumitaw si Han Feng pagkatapos na iligtas ng mga tao mula sa Hall of Souls, nawala sa kanya itong si Heart Flame. Sa sinabi niya, inalis na ito ng Hall of Souls. Ngayon, ang taong ito, na biglang lumitaw sa kanyang harapan, ay isang miyembro ng Hall of Souls. Malinaw na ang Heavenly Flame na ito ay ang si Heart Flame na nawala ni Han Feng. Hihihi. Hindi masama ang iyong paningin. Hindi ito itinanggi ng nakaitim na tao habang siya ay mahinang tumawa. Sa ilalim ng kanyang itim na damit, ang kanyang kumikinang na mga mata ay tumitig kay Xiaoyan sa medyo mainit na paraan. Sabi niya, alam kong nagtataglay ka ng higit sa isang heavenly flame sa iyong katawan. Ang dahilan kung bakit ako naparito para hanapin ka sa pagkakataong ito ay hindi para hulihin ka at ibalik ka sa Hall of Souls. Iyan ay isang bagay na dapat gawin ng iba. Ang pinakalayunin ko ay ang Chi method na iyong ginagawa. Ang Chi method na nagpapahintulot sa heavenly flames na sumanib sa isa't isa. Isang layunin ng pagpatay na mahirap pigilan ang biglang bumangon sa puso ni Xiaoyan nang maramdaman niya ang nagbabagang mainit na mga mata sa ilalim ng itim na damit. Ang flame mantra ay ang kanyang pinakadakilang sikreto. Ang sinumang nang ahas ay nagnanais na ito ay kailangang patayin. Ito ang Holy Pill City. Malayo talaga ang narating ng mga limbs ng Hall of Souls. Tumawa si Xiaoyan sa malamig at siksik na paraan. Ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay lumitaw na parang tubig baha habang ito ay humahagupit at umaalon pasulong. Ang kanyang buong katawan ay nanatili sa isang sobrang maingat na estado. Upang ang taong ito na nakasuot ng itim na damit ay lumitaw sa lugar na ito sa isang tahimik na paraan, ang lakas ng taong iyon ay dapat na nakakatakot. Kahit papaano, naramdaman ni Xiaoyan ang isang mapanganib na aura mula sa kabilang partido na kailangan niyang seryosohin ang taong ito. Ang Chi method na iyon ay isang bagay na una kong nakuha. Gayunpaman, ang matandang lalaking iyon na si Yao Chen ay gumamit ng isang kasuklam-suklam na paraan upang agawin ito mula sa akin. Kasalukuyan kong binabawi ang bagay na pag-aari ko. Ang lalaking nakaitim na damit ay mahinang tumawa. Bahagya niyang inangat ang ulo. Sa tulong ng liwanag ng buwan, naaninag ng isa ang bahagyang maputlang baba ng lalaki. Agad na tumutok ang mga mata ni Xiaoyan nang marinig ang mga salita ng lalaking ito. Alam niyang ang flame mantra ay isang bagay na natagpuan ni Yao Lao mula sa mga nasirang guho noon. Bukod dito, nabalitaan na hindi mabilang na mga eksperto ang naakit sa mga guho. Bagamat hindi personal na nasaksihan ni Xiaoyan ang nangyari, maaari niyang hulaan na ang isang matinding labanan ay kailangang sumiklab para sa mga bagay na natitira. Alam kong may 2 elite na Daozun sa loob ng lugar na ito. Gayunpaman, gumamit na ako ng spiritual lock sa maliit na patio na ito. Hindi sila makakatuklas ng kahit ano sa loob ng ilang panahon. Ginalaw ng taong nakasuot ng itim ang kanyang manggas at ang isang kamay na nanginginig na tila walang iba kundi balat sa buto na dahan-dahang lumalawak mula sa kanyang manggas. Kinuyam niya ang kanyang kamay at ang isang kumpol ng malalim na asol na apoy ay mabilis na nabuo na parang bola. Ibigay ang Chi method at ililigtas ko ang iyong buhay ngayong gabi. Malamig na tumawa si Xiaoyan. Isang pilak na kinang ang kumislap sa ilalim ng kanyang mga paa, at siya ay lumitaw sa dingding ng maliit na patio.
Isang jade green na apoy ang lumabas at bumagsak sa hindi nakikitang hadlang sa dingding. Bang! Isang mababa at malalim na tunog ang lumitaw. Hindi nagawang basagin ng suntok ni Xiaoyan ang invisible barrier. Ang ginawa lang nito ay nagdulot ng ilang ripples na lumitaw. Matigas ang ulo na tanga. Sa tingin mo ba ikaw si Yao Chen? Ang boses ng nakaitim na damit ay naging malamig nang makita niya ang tinangka ni Xiaoyan. Siya ay random na iwinagayway ang kanyang manggas at ang malalim na asol na apoy ay mabilis na natipon sa isang kulay asol na sibat ng apoy. Sa pamamagitan ng paghindayog, ang sibat ay tumagos sa walang laman na hangin, na naging isang asol na anino na bumaril patungo kay Xiaoyan ng may katalas. Ang ekspresyon ni Xiaoyan ay malamig. Nanginginig ang kanyang katawan at lumabas ang tunog ng kulog. Halos agad na nawala ang kanyang katawan sa lugar at naiwasan ang kulay asol na sibat ng apoy. Si restraining net. Ang kamay ng taong nakasuot ng itim ay biglang humawak sa bakanteng espasyo sa likod niya matapos mawala ang figure ni Xiaoyan. Maraming deep blue fire lines ang bumaril mula sa kanyang 5 daliri. Mabilis silang nag-intertwine sa isa't isa upang bumuo ng isang fire net na bumabalot sa walang laman na hangin. Isang napakalaking mabigat na ruler ang biglang tumaga at lumitaw kung saan sumugod ang firenet. Nagpatuloy ito sa pagbaba ng buong lakas at walang awa na sumalpok sa kulay asol na lambat na apoy. Sizzle! Sizzle! Ang glazed lotus heart flame ay bumangga sa sea heart flame at isang mainit na tunog ang agad na pumutok. Ang dalawang uri ng heavenly flames ay nagsimulang masira ang isa't isa. Break! Nanlamig ang mga mata ni Xiaoyan sa panahon ng pagguho. Ang jade green na apoy ay biglang pumutok at marahas na sumayaw, pilit na pinaghiwa-hiwalay ang deep blue fire net. Mabilis na umatras ang katawan ni Xiaoyan. Habang ginagawa niya iyon, ang jade green na apoy sa kanyang kamay ay nahati sa dalawa, na naging green lotus core flame at ang fallen heart flame. Pagkatapos nito, muli silang nagsanib. Sa loob ng ilang paghinga, lumitaw ang isang magandang jade green fire lotus. Sa kasalukuyang lakas ni Xiaoyan, ang paglikha ng fire lotus na ito sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang apoy ay umabot na sa punto kung saan ito ay madali sa gusto niya. Pinitik ni Xiaoyan ang kanyang daliri pagkatapos mabuo ang fire lotus. May dala itong magandang fire tail habang sumusugod sa taong nakaitim na damit. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos dumaloy ang fire lotus. Lumitaw ang Earth Demon Puppet. Sa utos ni Xiaoyan, sinampahan ng pape ang taong nakaitim na damit ng walang takot sa kamatayan. Kasabay nito, ang katawan ni Xiaoyan ay muling umatras at lumitaw sa pamamagitan ng hindi nakikitang hadlang. Nagmistulang bagyo ang magkabilang kamao niya habang mabilis na dumapo sa harang. Nagdulot ito ng patuloy na pagbubuo ng mga ripples ng spiritual lock. Hindi masama na daw teknik. Nagagawa nitong pagsamahin ang heavenly flames. Mukhang naging kapaki-pakinabang sa iyo ang chi method na iyon. Ngumiti ang taong nakaitim na nakasuot ng makapal na paraan. Ang malalim na asol na apoy, na nakadikit sa kanyang 10 daliri, ay mabilis na gumalaw sa espasyo sa kanyang harapan. Kaagad, isang kumpol ng malalim na asol na apoy ang pinagsama-sama sa hugis ng bowl ang apoy. Pagkatapos nito, nahati ang bowl ang apoy upang bumuo ng isang bitek na lumamon sa jade green fire lotus. Nilamon ng maladilim na asol na bola ng apoy ang jade green na apoy nang magkaroon ng hindi pangkaraniwang malakas na pagsabog sa loob nito. Sumabog ang bowl ang apoy. Ang jade green na apoy ay pumutok sa lahat ng direksyon, sinisira ang malinis at maliit na patio at ginawa itong ganap na kaguluhan. Nasa 5 talampakan ang layo ng jade green na apoy mula sa taong nakasuot ng itim ng automatikong naglunsad ng pag-atake ang Sea Heart Flame, na nagre-reflect dito. Kaya naman, ang Angry Buddha Lotus Flame na ito ay nabigong magdulot ng kahit katiting na pinsala sa taong nakaitim na damit. Mula dito, masasabi kung gaano kakilakilabot ang lakas ng taong nakasuot ng itim. Pinitik ng taong nakasuot ng itim ang kanyang daliri matapos harangin ang pag-atake ng Fire Lotus. Mahigit sa 100 deep blue fire lines ang bumaril mula sa dulo ng kanyang daliri. Pagkatapos nito, mahigpit nilang natrap ang Earth Demon Puppet na sumugod. Hindi nito nagawang maputol ang pagkakabuhol ng mga lubid ng apoy anuman ang hirap nito. Sa iyong lakas,
hindi mo pa rin kayang basagin ang spiritual lock na inilagay ko. Bahagyang nagsalita ang taong nakasuot ng itim. Tumingin siya kay Xiaoyan, na ginagamit ang kanyang lakas para salakayin ang spiritual lock, na may mga mata na walang pakialam matapos madaling malutas ang Fire Lotus at ang Earth Demon Puppet. Bang! Marahas na nabasag ng kamao ni Xiaoyan ang harang. Lalong naging pangit ang kanyang ekspresyon habang nakatingin sa kumakalat na alon. Hindi inaasahan na ang misteryosong taong ito na may itim na damit ay talagang ganito kalakas. Batay sa kanyang hula, ang lakas ng taong ito ay malamang na umabot sa isang 3-star o kahit isang 4-star daw zone. Kahit na medyo pangit ang ekspresyon ni Xiaoyan, hindi siya nawalan ng focus. Ang taong ito na nakasuot ng itim na damit ay maaaring malakas, ngunit si Xiaoyan ay hindi isang persimmon na maaaring sapalarang mamasa ng sinuman. Wala akong masyadong oras. Kung patuloy kang mananatiling matigas ang ulo, hindi mo ako dapat sisihin sa pagpatay sa iyo. Walang pakialam ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim habang nakatitig kay Xiaoyan. Dahan-dahan siyang humakbang sa walang laman na hangin at dahan-daang humakbang ng paisa-isa patungo kay Xiaoyan. Ito ang Holy Pill City. Ang kanyang mga aksyon ay hindi dapat ipaalam sa iba. Kung hindi, kung matuklasan sila ng mga taong iyon mula sa Pill Tower, tiyak na magiging mahirap ang mga bagay. Naging malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan habang tinitigan niya ang itim na nakasuot na figure na dahan-dahang naglalakad. Pinitik niya ang kanyang daliri at isang tipak ng Jade Green na apoy ang bumaril sa Earth Demon Puppet sa di kalayuan, na pinuputol ang mga lubid ng apoy na nagbubuklod sa katawan nito. Gumalaw ang katawan ng Earth Demon Puppet matapos itong mapalaya. Sumugod ito sa harap ni Xiaoyan at tumayo sa harapan niya na parang metal na tore. Napalaki ang bibig ni Xiaoyan matapos iligtas ang Earth Demon Puppet. Isang Jade Green na apoy ang iniluwa bago nahati sa Green Lotus Core Flame at ang Fallen Heart Flame. Pinunasan niya ang maitim na singsing sa kanyang daliri at lumitaw ang isang makapal na puting bone-chilling flame. Hahaha! 3 uri ng Heavenly Flame. Hindi masama, hindi masama. Totoo nga ang mga chismis. Mukhang marami akong mapapala sa pagkakataong ito. Medyo nagulat ang taong nakasuot ng itim nang makita niya ang 3 kumpol ng Heavenly Flames sa harap ni Xiaoyan. Agad siyang nagpakawala ng malakas na tawa habang nakakuyom ang palad. Ang malalim na asol na apoy ay lumabas sa kanyang palad. Dahan-dahan itong kumalat at tuluyang pumulupot sa kanya. Nakatingin mula sa malayo, ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay parang isang Diyos ng apoy, na mukhang napakalakas. Delikado ang mga mata ni Xiaoyan. Nakalanghap siya ng malalim na hangin at dahan-daang bumalot sa kanyang lalamunan ang kulay abu-puti na apoy. Life Transformation Flame. Isang lamig ang bumalot sa mga mata ni Xiaoyan habang tinitingnan niya itong kulay abu-puting apoy na nasa harapan niya. Kaagad niyang ikanaway ang kanyang kamay, at sinimulan niyang pagsamahin ang 4 na uri ng apoy sa harap ng nakatulala na tingin ng taong nakaitim na damit. Nililigawan mo ba si kamatayan? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng taong nakasuot ng itim. Gumalaw ang kanyang katawan, at nag-transform siya sa isang itim na anino na bumaril patungo kay Xiaoyan na parang kidlat na bilis. Ang malalim na asol na apoy ay mabilis na bumulwak sa kanyang palad. Napakabilis ng takbo ng lalaking nakasuot ng itim na damit. Tila sumanib siya sa espasyo habang siya ay nagpakita sa harap ni Xiaoyan sa sandaling lumipat siya. Nakakunot ang kanyang kamay, at nagdala siya ng isang matalim na puwersa na walang awa na humawak sa tuktok ng ulo ni Xiaoyan. Aktibo na sana ni Xiaoyan ang kanyang 3,000 lightning movement para makaiwas matapos maramdaman ang matalim na pag-atake ng nakaitim na damit nang biglang umalangaw ang bahagyang pagkabasag ng tunog sa courtyard. Lumingalinga si Xiaoyan, nalaman lamang na ang hindi nakikitang hadlang, na tumakip sa patio, ay nabasag sa hindi mabilang na bilang ng maliliit na espiritual na fragment. Isang malawak na aura ang biglang tumangay mula sa mga bituin nang masira ang espiritual na hadlang. Kasabay nito, dahan-daang umalangaw sa maliit na patio na ito ang isang mahinahong boses na puno ng pagbabago. Ang teritoryo ng Pill Tower ay hindi isang lugar na magpapahintulot sa iyong Hall of Souls na kumilos ng ligaw. Agad na nagbago ang mukha ng taong nakaitim na iyon nang tumunog ang boses na ito.
Inangat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa langit habang sumisigaw siya sa paos na boses. Zuan Kungzi, Battle Through the Heavens. Kabanata 1152. Matandang Mugu. Ang biglaang hindi inaasahang pagbabagong ito ay nagulat din kay Xiaoyan. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumingin sa kalangitan sa gabi sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, ito ay ganap na walang laman. Walang kahit isang tao doon. Gayunpaman, ang malawak at malakas na aura na kumakalat ay nagdulot sa kanya ng kaunting takot. Ito ay isang tao mula sa Peel Tower. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso. Mabilis na huminto ang Extermination Fire Lotus na pinagsasama-sama niya bago niya ito maingat na ikinalat. Ang kanyang mga daliri sa paa ay idiniin sa lupa, at siya ay mabilis na umatras. Isang malinaw na mahabang dagandong din ang ibinubuga. Swoosh swoosh. Ang malinaw na dagandong ay tumunog lamang ng dalawang figure ang sumugod sa looban na kasing bilis ng kidlat. Lumitaw sila sa tabi ni Xiaoyan sa isang iglap. Kasabay nito, ang kanilang mga mata ay galit na nakatingin sa misteryoso, nakaitim na tao sa hangin. Ayos ka lang ba? Sinulyapan ng Little Fairy Doctor ang magulong patio. Ang kanyang kulay abolilang mga mata ay nakatitig sa taong nakasuot ng itim sa isang malamig na paraan habang ang kanyang bibig ay nagtatanong ng isang tanong na puno ng pag-aalala. Umiling si Xiaoyan at sumagot siya ng may malalim na boses. Okay lang ako. Mag-ingat ka. Hindi ordinaryong tao ang taong ito. Medyo pangit ang mukha ni Tian Wu Zunzi habang nakatitig sa misteryosong taong nakaitim na damit. Sinabi niya na may malamig na ngiti. Ikaw ay isang piling tao na daw Zun kahit na ano pa ang sabihin ng isang tao. Bakit ka nagkukubli? Sa sandaling ito, ang mga puso ng Little Fairy Doctor at Tian Wu Zunje ay walang alinlangan na galit na galit. Sa hitsura ng looban, halatang ngayon lang ito nakaranas ng isang malaking labanan. Isa pa, walang naramdaman silang dalawa. Ang mahinang proteksyon na kanilang ibinigay ay talagang magdudulot ng kahihiyan. Ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim na damit ay nanatiling nakabitin sa hangin. Ang kanyang masamang tingin ay kumikislap habang sinulyapan si Xiaoyan. Ito ay hindi inaasahan na ang mga matatandang tao mula sa Peel Tower ay nagawang matuklasan siya sa kabila ng kanyang pagiging maingat. Ang kanyang bakas ay nailak na nila. Kung patuloy siyang mananatili, malamang na ang mga eksperto mula sa Peel Tower ay makakarating dito sa lalong madaling panahon. Zuan Kungzi, ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyong Peel Tower. Bakit kailangan mong mag-abala sa negosyo ng ibang tao? Ang taong nakasuot ng itim na tao ay sumigaw sa langit sa isang madilim na boses. Hihihi. Ito ang Holy Peel City. Kung ang iyong Hall of Souls ay maaaring random na kumilos ng mabangis sa lugar na ito, paano ang aking Peel Tower ay magpapaliwalag sa publiko? Ang tinig na puno ng pagbabago ay dahan-daang umalangaw-ngaw mula sa langit. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Xiaoyan na ang boses na ito ay nagmula sa walang laman na espasyo. Maliwanag, ang taong nagsalita ay hindi pa dumarating dito. Sa halip, gumagamit siya ng isang mahiwagang paraan upang maihatid ang kanyang aura at hadlangan ang misteryosong taong ito na may itim na damit. Matandang bastos. Ang nakaitim na taong nakasuot ng damit ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at marahang nagmura. Pagkatapos nito, ang kanyang madilim at masasamang mata ay bumaling kay Xiaoyan. Malamig niyang sinabi. Isipin mo ang iyong sarili na maswerte. Ang Heavenly Flames at ang Chi Method ay mananatili sa iyo ng kaunti pa. Tandaan, babawiin ko sila maaga o huli. Agad na na-distort ang espasyo sa likuran niya pagkatapos niyang magsalita. Bahagyang nakita ang kanyang figure dahil sa baluktot na espasyo. Gusto mong umalis. Nanlamig ang mga mata ng Little Fairy Doctor nang makita niya ito. Ang isang kulay abo na Dao-Chi ay nananatili sa kanyang kamay bago biglang nag-transform sa isang kulay abo na haligi na mabilis na bumaril sa hangin, na nagmamadali patungo sa taong nakaitim na damit. Hihihi. Sa pinoprotektahan kanilang dalawa, wala talaga akong magagawa sa iyo. Pero, hindi mo rin ako mapipigilan kung gusto kong umalis. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng nakasuot na itim na lalaki nang makitang sinubukan siyang pigilan ng Little Fairy Doctor.
Pinitik niya ang kanyang daliri at isang tipak ng isang malalim na asol na apoy ang bumaril mula sa kanyang daliri. Pagkatapos nito, marahas itong nabangga sa kanyang kulay abong Daochi. Pareho nilang sinira ang isa't isa. Xiaoyan, darating ako at hahanapin ka muli. Talagang kukunin ko ang iyong Heavenly Flames at ang iyong Chi Method sa susunod na magkita tayo. Isang pares ng makakapal na mga mata ang nakatitig kay Xiaoyan mula sa ilalim ng itim na roba pagkatapos na madaling harangin ng taong iyon ang nakalulungkot na lason ng Little Fairy Doctor na si Daochi. Kaagad, ginalaw ng Pigire ang kanyang katawan at pumasok sa magulong espasyo. Lumitaw ang espasyo at nawala ang kanyang katawan. Hihintayin kita. Nakakatakot ang maitim na mga mata ni Xiaoyan. Nararamdaman niya na medyo malakas ang taong ito. Gayunpaman, kung sila ay sasabak sa isang todo-away, si Xiaoyan ay may tiwala na ang kabilang partido ay hindi maiiwan sa mabuting kalagayan. Kalokohan. Ang Little Fairy Doctor ay hindi sinasadyang itinikom ang kanyang mga pilak na ngipin at mahinang nagmura matapos makitang ligtas na umalis ang nakaitim na damit. Kalimutan mo na ito. Kinawayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Pagkatapos nito, ibinaling niya ang kanyang mga mata sa langit, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at magalang na sinabi. Salamat Elder sa pagtulong. Ang liwanag ng mga bituin sa langit ay biglang nagsama-sama pagkatapos tumunog ang boses ni Xiaoyan. Ang liwanag ay nagbago sa isang malabo, matanda na liwanag na figure. Ang matandang tinig na puno ng pagbabago ay dahan-daang lumabas. Ang matandang ito ay hindi makakalayo. Ang matandang ito ay maaari lamang hatiin ang aking atensyon at kumilos bilang isang pagpigil. Ang taong ito ay lubhang misteryoso. Dapat kang maging mas maingat. Kung mayroon kang oras, maaari kang pumunta sa Peel Tower. Magiging ligtas ka doon. Salamat Elder. Muling ikinulong ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay. Dapat na eksperto mula sa Peel Tower ang matandang ilaw na figurang ito. Baka isa pa siya sa maalamat na 3 dakilang ulo. Kailangan kong alaga ang mabuti ang disipulo ng isang matandang kaibigan. Mag-ingat sa Profound Zuan Sect. Sila ang nagpahayag ng impormasyon tungkol sa iyo sa taong iyon kanina. Bahagyang ngumiti ang matandang liwanag na figure. Pagkatapos nito, ang liwanag ng bituin ay nagiba-iba at dahan-daang nagkalat. Pinag-iisipan ni Xiaoyan ang sitwasyon habang pinag-aaralan niya ang lugar kung saan nawala ang figurang gawa sa liwanag ng bituin. Mukhang maganda ang relasyon ng kanyang guro sa mga taong ito mula sa Peel Tower. Sino yung umatake sa iyo kanina? Ang Little Fairy Doctor ay lumingon, tumingin kay Xiaoyan, at nagtanong ng nakakunot na kilay. Isang tao mula sa Hall of Souls. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay mahinang sumagot. Ang spiritual strength ng taong ito ay umabot na sa tugatog. Ang spiritual lock na ginamit niya mula sa ganoon kalapit ay nilinlang ang Little Fairy Doctor at ako. Nagsalita si Tian Wu Zunzi na may solemn na mukha. Tumanggaw si Xiaoyan. Hindi niya nagawang makita ang hitsura ng taong nakasuot ng itim sa simula pa lang. Bukod dito, ang boses na narinig niya ay hindi masyadong luma, ngunit batay sa kanyang sinabi, ang taong ito ay isang dalubhasa mula sa parehong henerasyon ni Yao Lao. Ayon sa sentido komon, dapat din siyang isa sa mga matatandang hindi mamamatay. Dapat mas malakas ng kaunti ang kanyang lakas kaysa sa akin. Gayunpaman, kung gagawin natin ang lahat, baka hindi niya ako matalo. Hinawi ng Little Fairy Doctor ang itim na buhok sa harap ng kanyang noo habang sinabi niya. Gayunpaman, ang Profound Zuan Sect na ito ay talagang pinagmumulan ng problema. Medyo malamig ang ekspresyon ni Xiaoyan. Nakalimutan na niya ang tungkol sa alitan niya sa grupong iyon ng mga tao ilang araw na ang nakalipas. Karamihan sa mga tao mula sa Profound Zuan Sect ay mga taong maghihiganti para sa anumang pagkakasala. Imposibleng hayaan na lang nila ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi inaasahan na hindi sila kumilos ng personal. Sa halip, nag-leak sila ng impormasyon tungkol sa kanya. Ginagamit ang iba para patayin siya. Ang taktika na ito ay talagang walang awa. Bukas, subukang mag-isip ng paraan para malaman ang lokasyon ng mga tao mula sa Profound Zuan Sect. Hindi maganda ang masubaybayan ng iba na may masamang hangarin. Kailangang lutisin ang problemang ito.
Anuman ang uri ng background nila. Dahil umakyat na sila sa itaas ng aking ulo, natural lang na hindi tayo maaaring umupo at walang magawa. Dahan-daang sabi ni Xiaoyan. Tumango ang Little Fairy Doctor. Ang mga tao mula sa Profound Zuan sect ay lumapit sa kanila. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagiging walang awa. Ang pinaka nag-aalala sa akin ay ang taong nakaitim na damit mula kanina. Hindi natin alam ng malinaw ang background niya. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, namuo ang kanyang mga mata. Ang Sea Heart Flame ay nasa mga kamay din ng taong ito. Marahil ay may alam si Han Feng na kaunting impormasyon na may kaugnayan sa kanya. Biglang naikuyom ni Xiaoyan ang kanyang kamay nang ang pag-iisip na ito ay dumaan sa kanyang puso. May lumabas na bote ng jade sa kamay niya. Pinahid ng daliri niya ang bibig ng bote bago nagbuga ng lakas ng pagsipsip. Isang ilusyonaryong espiritual na katawan ang bumangon sa napakahinang paraan. Mula sa hitsura ng espiritual na figure, ito ay si Han Feng. Kanino mo niregalo sa Hall of Souls ang Sea Heart Flame mo? Sinulyapan ni Xiaoyan itong napakahinang Han Feng at nagtanong gamit ang malamig na boses. Nagulat si Han Feng nang marinig ang tanong ni Xiaoyan. Agad namang naningkit ang mga mata niya. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita ng anuman, isang hindi nakikitang apoy ang tumaas sa dulo ng daliri ni Xiaoyan. Mabilis itong tumusok patungo sa ilusyonaryong katawan. Huwag, huwag. Magsasalita ako. Magsasalita ako. Nagmamadaling napasigaw si Han Feng sa pagkabigla nang makita ang mabisyo, walang pag-aalinlangan na taktika ni Xiaoyan. Ang kumuha ng aking Sea Heart Flame ay isang marangal na elder sa Hall of Souls. Tinatawag siya ng mga taon na Old Mugu. Medyo mataas ang kanyang posisyon sa Hall of Souls dahil isa siyang tunay na Tier 8 Alchemist bukod pa sa pagiging Daozun, at siya ay lubos na pinahahalagahan ng Hall Chief ng Hall of Souls. Old Mugu. Mahinang binibigkas ni Xiaoyan ang pangalang ito sa kanyang bibig. Lalong naging siksik ang lamig sa kanyang mga mata. Iyon nga ang mga bastard na iyon mula sa Hall of Souls. Ang Old Mugu ay may napakalalim, matandang sama ng loob kay Yao Chen. Nabalitaan na silang dalawa ay may iisang guro. Gayunpaman, dahil sa ilang kadahilanan, ang Old Mugu ay pinatalsik. Kaya't tinitigan niya si Yao Chen nang may matinding galit. Makakahanap siya ng anumang pagkakataon upang gumawa ng gulo kay Yao Chen. Noon, ako ay pinaglalaroan niya noong sinalakay ko si Yao Manli Chen. Gusto niyang maingat na ibunyag sa akin ang flag ni Chen. Ano? Hindi sinasadyang nagbago ang ekspresyon ni Xiaoyan nang marinig niya ang kanyang mga salita. Ang Old Mugu na ito ay minsan ay may guro na katulad ni Yao Chen. Bakit hindi ko narinig na binanggit ito ng guro? Tanong ni Xiaoyan sa malalim na boses. Hindi ko rin narinig na binanggit niya ito. Ang bagay na ito ay isang bagay na paminsan-minsang binabanggit sa akin ni Old Mugu. Nagmamadaling sumagot si Han Feng, natatakot na atakihin siya ni Xiaoyan. Dahan-daang tumango si Xiaoyan. Kung totoo ang mga sinabi ni Han Feng, ang misteryosong taong iyon na nakasuot ng itim na damit mula kanina ay dapat na si Old Mugu. Pagkatapos ng lahat, kakaunti ang mga taong nakakaalam tungkol sa Flame Mantra. Kahit na ang ilan sa mga malapit kay Xiaoyan ay hindi alam ito. Hinding-hindi susuko ang taong ito para makuha ang gusto niya. Talagang susubukan niyang mag-atake muli. Gayunpaman, hindi siya maglalakas loob na hayagang atakihin ako gamit ang lakas na kasalukuyang nasa tabi ko. Hindi dapat magkaroon ng isyo kung mag-iingat tayo sa hinaharap. Magsisimula na ang pill gathering. Sa ngayon, ang plano ay makapasok sa top 10 nanograms pill gathering at makuha ang 3,000 burning flame. Sa oras na iyon, hindi ko na kailangang matakot sa matandang ito kahit na kailangan kong labanan siyang mag-isa sa susunod na magkita tayo. Kumislap ang mga mata ni Xiaoyan. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ibinalik niya ang kaluluwa ni Han Feng sa bote ng jade at itinapon ito sa kanyang storage ring. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at pumasok sa kwarto niya. Maghanap ng impormasyon tungkol sa mga taong iyon mula sa Profound Zuan sect bukas. Ang minsan ay napakarami pagdating sa ganoong bagay.
Ang Little Fairy Doctor ay dahan-dahang tumango nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan na puno ng layuning pumatay. Alam niya na talagang nagalit si Xiaoyan sa pagkakataong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1153. Zuan Kongzi. Nang lumabas si Xiaoyan sa kanyang silid kinabukasan, nagkataon niyang natagpuan si Yezong na nakatayo sa looban. Nakahinga ng maluwag si Yezong matapos makita si Xiaoyan na lumabas ng kwarto. Kaagad, inihayag niya kung gaano siya kahihiyan. Dahil sa nangyari kahapon, nabigo siyang magbigay ng tamang proteksyon. Mr. Xiaoyan, nakapagpadala na ako ng mga tao. Nagtrabaho sila buong gabi at nakakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng mga miyembro ng Profound Zuan Sect. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ito. Tiningnan niya ang medyo pagod na mukha ni Yezong. Maliwanag, buong gabi siyang nagtrabaho dahil sa nangyari kagabi. Kaagad, ngumiti si Xiaoyan, tinapik ang balikat ni Yezong, at sinabing, "Hindi mo kasalanan ang nangyari kagabi." Kahit ang Little Fairy Doctor at ang matandang Ginoong Yao ay nabigo na makita ang banta. Mapait na ngumiti si Yezong at tumango. Sinabi niya, ang mga miyembro ng Profound Zuan Sect ay nasa isang manor sa katimugang bahagi ng outer city ng Holy Pill City. Sila talaga ang grupong nakikipag-away sa atin sa Alchemist Trade Fair. Ang binata at nakaputing damit na iyon ay anak ng pinuno ng Profound Zuan Sect na si Chen Xian. Isa rin siyang alchemist. Usap-usapan na balak niyang sumali sa Pill Gathering sa paglalakbay niyang ito sa Holy Pill City. Ang nakakulay abo, matandang lalaki sa kanyang tabi ay ang kilalang Zuan Zunzi ng Profound Zuan Sect. Siya ay lubhang malakas. Bukod pa rito, may dalawa pang elder, na ang lakas ay umabot na sa rurok ng klase ng Daozang, na kasama niya. Isang matinding kislap ang sumilay sa mga mata ni Xiaoyan habang siya ay tumango. Noong una, hindi niya gustong magkaroon ng away sa Profound Zuan Sect. Gayunpaman, dumating ang kabilang partido at tinukaw siya. Hindi nila siya dapat sisihin sa pagiging mabisyo. Mr. Xiaoyan, balak mo ba silang salakayin? Saglit na nag-alinlangan si Yezong matapos makita ang paraan ng pagkilos ni Xiaoyan bago nagtanong. Sapat na ang isang beses sa nangyari kahapon. Mahinang sagot ni Xiaoyan. Dinilaan ni Yezong ang kanyang mga labi. Saglit siyang nag-isip bago sinabing, sa palagay ko ay hindi ngayon ang pinakamagandang pagkakataon para salakayin sila. Ang lugar na ito ay, kung tutusin, ang Holy Pill City. Si Chen Xian ay isa ring alchemist na kinikilala ng Pill Tower. Ang pag-atake sa kanila ay hindi maiiwasang maakit ang atensyon ng Pill Tower. Bukod dito, maraming eksperto sa tabi ni Chen Xian. Kakailanganin mong atakihin ang bawat tao ng palihim. Kung hindi man, kung ang balitang ito ay tumagas, tiyak na magdudulot ito ng galit ng Profound Zuan Sect sa oras na iyon, maaari kang makaharap ng maraming problema. Sa likod ng Profound Zuan Sect, naroon pa rin ang dakilang Profound Sky Sect. Ang intensyon ba ni Elder Yezong na tretuhin ang nangyari kagabi na parang walang nangyari? Kumunat ang noo ni Xiaoyan at nagtanong. Siyempre hindi. Nagmamadaling umiling si Yezong. Sinabi niya, nararapat lang na malaman mo kung gaano kahirap pumatay ng elite na Daozun. Kapag nakatakas si Zuan Zunzi, susunod ang magulong panahon. Ang namamahala sa grupong ito ng mga tao mula sa Profound Zuan Sect ay malamang na si Chen Xian. Sa tingin ko, ang pagbebenta ng impormasyon tungkol sa atin sa taong nakasuot ng itim kagabi ang kanyang ideya. Ang Pill Gathering ay gaganapin sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng mga katunggali na nakapasa sa pagpili ay papasok sa isang espesyal na kaharian sa panahon ng Pill Gathering. Ang lugar na iyon ang magiging pinakamagandang lugar para sa iyo para kumilos. Palaging maraming tao ang mananatili sa kaharian na iyon magpakailanman pagkatapos ng bawat Pill Gathering. Sa makatuwid, kahit na talagang naaksidente si Chen Xian doon, ang Profound Zuan Sect ay mahihirapang mag-imbestiga. Ang nakasimangot na kilay ni Xiaoyan sa wakas ay lumuwag nang marinig ang impormasyong ito. Ang sinabi ni Yezong ay hindi walang dahilan. Ang Profound Zuan Sect ay hindi magiging mas madaling harapin kaysa sa Ice River Valley, lalo na ang mas malakas na Profound Sky Sect sa likod nito. Kapag nag-leak ang balita tungkol sa nangyari, malamang na magdudulot ito ng maraming problema.
Naprovoke na niya ang Hall of Souls. Kung ang mga karagdagang paksayon ay idaragdag sa kanyang listahan ng mga kaaway, tiyak na haantong ito sa kanyang sitwasyon ng mas malala. Si Elder Cheng mula sa Peel Tower ay nakarating na sa Yemanor. Ang dahilan kung bakit siya nagmamadaling pumunta ng maaga ay marahil dahil nag-aalala siya na atakihin mo ang mga tao mula sa Profound Zuan Sect. Total, ito ang Holy Peel City. Kailangan niyang panatilihin ang katatagan. Sabi ni Yezong. Nandito si Elder Cheng. Nagulat si Xiaoyan. Tama, maaga siyang dumating kaninang umaga. Gayunpaman, sinabi niya na hindi ka na kailangang gisingin. Bahagyang nagtaas ng kilay si Xiaoyan. Ang maagang pagdating ni Elder Cheng ay malinaw na nagpahiwatig sa itaas na antas ng Peel Tower. Hindi nila nais na ipaglaban niya ng todo ang Profound Zuan Sect sa sandaling ito. Gayunpaman, naunawaan niya ang mga ito pagkatapos ng ilang pag-iisip. Bilang partidong nagsagawa ng Peel Gathering, ang Peel Tower ay talagang may pananagutan sa pagpapanatili ng kaayusan. Ang interbensyon ng ekspertong iyon mula sa Peel Tower kagabi ay dapat ding dahil sa kadahilanang ito. Pumunta tayo sa harapan at salubungin si Elder Cheng. Pansamantala kong isasantabi ang bagay na ito. Kapag nakapasok na ako sa kaharian na iyong binanggit, hahanapin ko si Chen Xian. Hindi ko basta-basta matrato ang ganitong bagay na parang hindi nangyari. Nag-isip sandali si Xiaoyan at unti-unting naging mas kalmado. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, nauna siya at naglakad patungo sa harapan. Nakahinga ng maluwag si Yezong nang marinig na walang intensyon si Xiaoyan na umatake sa sandaling ito. Dali-dali niyang sinundan si Xiaoyan pagkatapos ng kanyang pagbuntong hininga nang magmadali sina Xiaoyan at Yezong sa harapan, nagkataon nilang nakita si Elder Cheng na nakaupo sa pwesto ng pinuno. Nakaupo sa tabi niya ang Little Fairy Doctor, Tian Wo Zunzi, at Zinlan. Hihihi. Sa wakas nandito ka na. Tumawa si Elder Cheng nang pumasok si Xiaoyan sa malaking bulwagan. Pagkatapos nito, tumayo siya at sinabi. Sa palagay ko ay ipinaalam na sa iyo ni Yezong kung bakit napunta rito ang matandang ito. Huwag na tayong magsalita ng hindi kinakailangang mga salita. Dapat kayong lahat ay sumunod sa akin sa Peel Tower. May iba pang elder na pupunta at kakatok sa mga pinto ng mga kasama mula sa Profound Zuan Sect. Kung hindi ka pa rin komportable sa iyong puso, magkakaroon ka ng mga pagkakataon sa hinaharap. Sa oras na iyon, ang Peel Tower ay hindi makikialam o magtatanong tungkol sa bagay na iyon. Gayunpaman, ito ay isang natatanging yugto ng panahon. Sana, magtiis ka ng kaunti dahil sa Peel Tower. Marunong talagang magbiro si Elder Cheng. Dahil ganito na ang pagkakasabi mo, natural na susundin ka ng munting ako. Ngumiti si Xiaoyan. Sa kasalukuyan, ang Holy Peel City ay napuno ng mga tao. Lahat ng uri ng tao ay natipon sa lugar na ito. Natural, magmumukha itong medyo magulo. Kung magsisindi ng fuse sa panahong ito, sisabog ang gulo. Kaya naman, naunawaan ni Xiaoyan ang kahirapan na kinakaharap ng Peel Tower. Relax, hindi ka namin papayagang madamay ng walang kabuluhan. Hindi ka ba interesado sa spiritual handprint ni Cao Ying? Napag-usapan na ng Elder Seats ang bagay na iyon. Pagdating mo sa Peel Tower, papayagan ka naming pag-isipan ang soul skill na iyon. Nakangiti si Elder Cheng habang nagsasalita. Noong una ay nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Elder Cheng. Agad na sumilip ang saya sa kanyang mga mata habang nagmamadaling pinagdikit ang kanyang mga kamay para pasalamatan si Elder Cheng. Maaaring hindi masyadong mataas na antas ang spiritual handprint na iyon, ngunit angkop ito para sa kanya, na isang baguhan pagdating sa soul skills. Bukod dito, ang spiritual handprint na natutunan niya kay Cao Ying ay hindi kompleto. Makikinabang talaga siya kung mapag-aaralan niya ito ng buo. Dahil walang problema, lumipat na tayo. Nais kang makilala ng pinuno ng asosasyon pagkarating natin sa Peel Tower. Ngumiti si Elder Cheng at nanguna sa paglalakad palabas ng Yemanor. Nagpalitan ng tingin ang grupo ni Xiaoyan sa isa't isa bago sumunod sa kanya. Ang Peel Tower ay matatagpuan sa gitna ng Holy Peel City. Ang lugar na ito ay ang isang tunay na banal na lupa sa puso ng hindi mabilang na bilang ng mga alchemist.
Dahil sa Holy Peel City na napuno ng lahat ng uri ng tao, ang mga depensa sa panloob na rehiyon ay naging lubhang mahigpit, handang harapin ang anumang biglaang pagbabago. Sinundan ng grupo ni Xiaoyan si Elder Cheng habang naglalakad sila sa Holy Peel City ng halos kalahating oras, ngunit unti-unti silang nakarating sa inner area. Ang ingay ay makabuluhang nabawasan nang ang grupo ni Xiaoyan ay humakbang sa isang tarangkahan patungo sa inner region. Karaniwan, ang mga paksayon lamang na may malakas na kaugnayan sa Peel Tower o mga high-tier alchemist ang pinapayagang manatili sa panloob na rehiyon ng Holy Peel City. Sa makatuwid, ang kalidad sa loob ng panloob na rehiyon ay ganap na naiiba sa panlabas na rehiyon. Itinaas ng grupo ni Xiaoyan ang kanilang mga ulo pagkatapos humakbang sa inner region. Napahinto ang kanilang mga mata sa bagay na nasa gitna ng inner region. 1,000 talampakang itim na tore ang nakatayo sa lugar na iyon. Ito ay tila isang maliit na tuktok ng bundok, na nagbibigay sa isa ng matayog at kahanga-hangang pakiramdam. Ang tuktok ng napakalaking tore ay tumagos sa layer ng ulap. Sa isang sulyap, hindi makita ng isa ang tuktok. Nanatili ang ulap sa ibabaw nito, na naging dahilan upang magmukhang kakaibang misteryoso. Iyon ang Peel. Habang nakatingin si Xiaoyan sa halijing sumusuporta sa langit ng isang tore, maging siya ay hindi maiwasang ipakita ang isang mukha na puno ng pagkamangha. Kung ikukumpara sa Peel Tower na ito, ang Lightning Tower na nakita niya pabalik sa Wind Lightning Pavilion ay parang isang batang nakatayo sa paanan ng isang higanteng lalaki. Ngumiti si Elder Cheng at tumango. Dinala niya ang grupo ni Xiaoyan sa traffic ng tao sa pangunahing kalsada, naglalakad patungo sa Peel Tower. Sa pangunguna sa kanila ni Elder Cheng, ang grupo ni Xiaoyan ay dumaan sa mahigpit na mga istasyon ng pagsusuri sa napakakinis na paraan at pumasok sa loob ng napakalaking Peel Tower. Unang pinatira ni Elder Cheng ang Little Fairy Doctor at ang iba pa pagkatapos na makapasok sa Peel Tower. Pagkatapos nito, pinangunahan niya si Xiaoyan habang nagmamadali silang pumunta sa pinakamataas na antas ng napakalaking tore. Ilang sandali pa bago sila huminto sa harap ng isang napakaluwang na bulwagan. Nasa loob ang pinuno ng asosasyon na si Zuan Kong. Siya at ang iyong guro ay matalik na magkaibigan noon. Dapat kang maging magalang kapag nakilala mo siya. Naging seryoso ang mukha ni Xiaoyan. Tumango siya nang marinig ang paalala ni Elder Cheng. Nakaramdam lamang ng panatag si Elder Cheng nang makita niyang tumango si Xiaoyan. Inayos ni Elder Cheng ang kanyang damit, humakbang ng 2 hakbang pasulong, at magalang na itinulak ang pinto. Pagkatapos nito, ibinato niya ang tingin kay Xiaoyan. Bahagyang tumango si Xiaoyan at dahan-daang pumasok. Ang malaking bulwagan ay napuno ng maraming bookshelf. Sa isang sulyap, ito ay nagbigay sa isa ng hindi maayos na pakiramdam. Napuno ng maraming iba't ibang kulay na apoy ang bulwagan. Sa ilalim ng pinaghalong maraming kulay ng liwanag na ito, mararamdaman ng isa na parang nasa malabong kalagayan ng panaginip. Ang mga yapak ni Xiaoyan ay dahan-daang dumaong sa sahig na bato. Laminggalinga ang kanyang mga mata bago huminto sa harap ng isang bookshelf makalipas ang ilang sandali. Isang matandang nakasuot ng puti at maingat na nag-aalis ng alikabok sa bookshelf. Walang kahit katiting na aura na lumabas sa kanya ang matandang nakaputi na iyon. Siya ay lumitaw na parang isang napaka-ordinaryo, matandang lalaki. Gayunpaman, nang gamitin ni Xiaoyan ang kanyang spiritual perception, nagulat siya nang mapagtanto na ang lugar sa harap niya ay ganap na walang laman. Ang matandang nakasuot ng puti ay lumitaw na parang wala. Ha. Dapat ikaw si Xiaoyan, di ba? Ang paningin ng matandang iyon ay talagang nagiging sanhi ng pagkainggit sa iba. Tumigil sa pag-aalis ng alikabok ang nakaputing damit at matandang lalaki ng magalang na nakatayo si Xiaoyan sa di kalayuan sa likuran niya. Isang matandang boses na puno ng pagbabago ang biglang umalangaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1154. Songqing. Dahan-daang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang ulo nang marinig ang matandang tawa na iyon. Nagkataon na pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglingon ng matanda at nakaputing damit. Maputi ang kanyang buhok, at nababalot ng malalim na kulubot ang kanyang mukha. Parehong nanliliit ang kanyang mga mata, na pinipiga ng mga kulubot. Gayunpaman,
Ang kanyang malalim at hindi maarak na mga mata ay naglalaman ng isang mainit na ngiti. Marunong talagang magbiro si Senior. Pinagdikit ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at magalang na nagsalita. Hihihi. Hindi ako nagbibiro. Naabot mo na ang mataas na grade 7th tier alchemist level sa murang edad. Ang bilang ng mga taong makakamit ito sa buong kontinente ay mabibilang sa daliri ng isa. Ang mga mata ng matandang nakasuot ng puti ay nagpalipat-lipat kay Xiaoyan habang mainit niyang sinabi. Ang matandang ito ay tinatawag na Zuan, Old Kongzi. Kung hindi mo ako matatawag na Zuan Kongzi, ang iyong guro, si Yao Chen, ay hindi labis para sa iyo na tawagan ako ng ganoon. Kung ganoon, ang batang ito ay magpapaliban sa iyong paghatol. Nang marinig ito, masaya si Xiaoyan na gawin ang sinabi sa kanya. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at tumawa. Ngumiti si Zuan Kongzi. Inilagay niya ang scroll sa kanyang kamay sa bookshelf bago tumalikod at bumalik sa study table niya. Sinabi niya, hindi mo kailangang maramdaman na ang usapin ng Profound Zuan Sect ay isang batik sa iyong balat. Ang kasalukuyang Holy Pill City ay nasa isang magulo at tensyon dahil sa usapin ng Pill Gathering. Kung ang mga bagay ay mauwi sa mga problema, maaari nilang hadlangan ang Pill Gathering. Bahagyang tumango si Xiaoyan. Itinago ng tao kagabi ang kanyang aura at ang kanyang hitsura. Hindi naabot ng aking orihinal na sarili ang lugar na iyon. Sa makatuwid, hindi ko natiyak kung sino siya sa Honorable Elder ng Hall of Souls. Dahan-daw ang paghingi ng tawad ni Zuan Kongzi. Siya ay dapat na old mugo. Nag-alinlangan sandali si Xiaoyan bago nagsalita. Oh, medyo natigilan si Zuan Kongzi nang marinig niya ang mga salita ni Xiaoyan. Gayunpaman, hindi siya masyadong nagulat. Mabagal siyang tumango at sinabing, hindi katakatakang hinanap kanya. Siya ang matandang iyon. Ang mga taong ito mula sa Hall of Souls ay talagang hindi pinapayagan ang isa na makaramdam ng kapayapaan ng isip. Si Yao Chen ba ay kasalukuyang nasa kamay ng Hall of Souls? Si Zuan Kongzi na nanginginig na mga kamay ay hinaplos ang ibabaw ng mesa habang nagtatanong. Hinayla ni Xiaoyan ang gilid ng kanyang bibig at agad na tumango. Ang matandang lalaki ay palaging may malaya at madaling karakter. Kadalasan ay hindi siya mahilig bumuo ng mga grupo o paksayon. Kung nakinig siya sa akin noon at naging isang higanteng pinuno ng Pill Tower, hindi sana siya ma-target ng Hall of Souls. Napabuntong hininga si Zuan Kongzi. Sinabi niya, sasabihin ko sa iba na bigyang pansin ang bagay na ito, at sasabihin ko sa iyo kung mayroon akong anumang impormasyon tungkol kay Yao Chen. Salamat Old Zuan. Nagmamadaling nagpasalamat si Xiaoyan. Ang impluwensya ng Pill Tower ay kumalat sa rehiyon ng Central Plains. Kung tutulungan nila si Xiaoyan na maghanap, natural na mas mababa ang problema niya. Ikinaway ni Zuan Kongzi ang kanyang kamay at sinabing, ang Hall of Souls ay itinuturing na isang nakatagong kaaway ng aking Pill Tower. Hindi may larawan ng isip na dami ng mga alchemist ang nahuhuli nila bawat taon. Gayunpaman, ang Pill Tower ay hindi makapagpahayag ng digmaan sa Hall of Souls. Ang pangkat na ito ay malayo sa kung ano ang maaari mong isipin. Tahimik na tumango si Xiaoyan. Ang Hall of Souls ay nakaligtas sa Central Plains sa loob ng maraming taon. Ang kaligtasang ito ay natural na magiging imposible kung ang Hall of Souls ay walang pundasyon. Gayunpaman, ang bagay na lampas sa inaasahan ay maging ang Pill Tower ay natatakot sa misteryosong paksayon na ito. Creak. Biglang bumukas ang pinto ng bulwagan habang pinag-iisipan ni Xiaoyan ang sitwasyon. Kaagad, 3 figure ang dahan-daang pumasok. Lumingon si Xiaoyan, at ang pagtataka ay bumungad sa kanyang mga mata dahil ang 2 tao sa harapan ay nakakagulat na si Cao Ying at ang binibini mula sa angkan ng Dan na nagngangalang Dan Chen. May isang lalaking nakasuot ng itim sa likod ni na Cao Ying at Dan Chen. Ang kanyang hitsura ay medyo gwapo, at nakikipag-chat at nakangiti kasama sina Cao Ying at Dan Chen nang pumasok siya sa bulwagan. May badge sa kanyang dibdib. Sa ibabaw nito ay may 7 maliwanag na lilang gintong mga bituin. Tier 7 High-Grade Alchemist. Napansin ni na Cao Ying at Dan Zuan si Xiaoyan nang makita niya sila. May pagkagulat din ang bumungad sa kanilang mga mukha. Malinaw,
Nagulat sila nalilito si Xiaoyan sa lugar na ito. Guro. Dahan-daang humakbang si Cao Ying at magalang na binati si Zuan Kongzi. Ang pinuno ng asosasyon na si Zuan Kong. Hihihi. Dumating na rin kayong tatlo ha. Inangat ni Zuan Kongzi ang kanyang ulo at ngumiti sa kanilang tatlo. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay dumausdes pabalik kay Xiaoyan habang sinasabi niya. Ang taong ito ay ang kampyon ng 5 dakilang pagsubok sa angkan, si Xiaoyan. Sa tingin ko alam na ninyong lahat iyon. Hihihi. Paanong hindi namin malalaman? Ang pangalan ni Mr. Xiaoyan ay naging mainit na paksa kamakailan sa Holy Pill City. Tinakpan ni Cao Ying ang kanyang bibig at tumawa sa magandang paraan. Ang kanyang kaakit-akit at nakakabighaning kilos ay nagdulot ng nag-aapoy na init, na mahirap matuklasan, na kumislap sa mga mata ng lalaking nakaitim sa kanyang tabi. Si Xiaoyan ay walang pakialam sa mga salita ni Cao Ying. Magalang siyang ngumiti sa kanilang tatlo. Song Qing. Narinig ko na ang pagganap ni Mr. Xiaoyan sa panahon ng 5 dakilang clan test. Talagang tinutupad mo ang iyong reputasyon ngayong nagkita na tayo. Dahan-daang humakbang pasulong ang nakaitim na lalaki, iniabot ang kanyang kamay kay Xiaoyan, at pinuri siya ng nakangiti. Sobra mo akong pinapurihan. Ngumiti si Xiaoyan. Bagamat itinago ito ng lalaking nakaitim na nakadamit sa harap ni Xiaoyan, nakikita pa rin ni Xiaoyan ang mahinang hinanakit sa mga mata ng kabilang partido. Ang pinagmulan ng puot ay tila dahil kay Cao Ying. Talagang maaring magdulot ng kapahamakan ang bruhang ito sa isang bansa at sa mga tao nito. Napatawa na lamang si Xiaoyan sa kanyang puso nang matuklasan ang puot. Wala man lang siyang sinabi. Gayunpaman, naakit siya ng awayan ng walang dahilan. Ito talaga ang naging dahilan para makaramdam siya ng kaunting speechless. Mr. Xiaoyan, si Song Qing ay isang disipulo ng First Elder ng Peel Tower. Bukod dito, siya rin ang pinakabatang elder sa Peel Tower. Sa hinaharap, maaari pa nga siyang maging pinakabata sa 8 Great Elder ng Peel Tower. Ang kanyang kakayahan ay hindi mas mahirap kaysa sa iyo. Pinaikit ni Cao Ying ang kanyang mga mata at matamis na ngumiti. Bagamat hindi nagbago ang mukha ni Song Qing nang marinig niya ang mga salita ni Cao Ying, isang bahagyang pagmamalaki ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga nagawa, mayroon nga siyang kapital na maipagmamalaki. Ito ay talagang ang kaso ng isang kilalang guro na gumagawa ng isang mahusay na mag-aaral. Ngumiti si Xiaoyan, ngunit hindi siya masyadong nagsalita. Ang bruhang ito, si Cao Ying, ay may hindi mahuhulaan na karakter. Kung siya ay pabaya, paglalaroan siya nito. Sa kanyang karakter, hindi siya isang taong mahilig magtagal sa opposite sex. Bukod dito, ang Cao Ying na ito ay hindi isang ordinaryong babae. Sige, dahil magkakilala na kayong lahat, sasabihin ko ang aking intensyon na tawagan kayong lahat dito. Bahagyang ngumiti si Zuan Kongzi. Unti-unting dumaan ang kanyang tingin sa iilan sa kanila. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kanilang mga puso. Kahit na sa masasamang karakter ni Cao Ying, nagpakita pa rin itong masunurin sa harap niya. Mayroon pang ilang araw bago ang pagpili ng Peel Gathering. Nagsalita si Zuan Kongzi sa mahinahong boses. Dahil sa usapin ng 3,000 Burning Flame, ang Peel Gathering na ito ay umakit ng maraming paksayon. Kabilang sa mga ito ang mga miyembro mula sa Hall of Souls. Hall of Souls. Nagsalubong ang kilay ni Cao Ying at ng dalawa pa at mahinang inulit ang pangalang ito nang marinig nila ito. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Xiaoyan, ngunit hindi siya tumugon. Dahil sa tinatakan natin ang 3,000 Burning Flame sa mahabang panahon, ito ay nakabuo ng sama ng loob laban sa Peel Tower. Kung ito ay ilalabas, tiyak na sasalakayin nito ang Peel Tower bilang paghihiganti. Sa oras na iyon, ang Peel Tower ay tiyak na magdaranas ng malaking kawalan. Mahinang bumantong hininga si Zuan Kongzi. Ang 3,000 Burning Flame na ito ay medyo katalinuhan na pagkatapos ng hindi mabilang na bilang ng mga taon. Bukod dito, ang pagiging wild nito ay mahirap paamuin. Ginamit ng aking Peel Tower ang lahat ng aming mga taktika, ngunit hindi namin ito masupal. Bukod dito, dahil sa unti-unting pagsipsip nito ng lakas mula sa mga bituin, ang aming selyo ay nawawalan ng kakayahang pigilan ito. Kaya't,
dapat nating lutusin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Ang plano ng Hall of Souls sa pagkakataong ito ay marahil ay kunin ang 3,000 Burning Flame. Siyempre, kung mabaygo silang gawin ito, sisirain nila ang selyo at pakakawalan ang 3,000 Burning Flame. Sa oras na iyon, ang Peel Tower ay magdaranas ng matinding pagkawala. Magiging maginhawa din para sa kanila na mangolekta ng mga espiritual na katawan. Ang 3,000 Burning Flame ay napakalakas. Bagamat hindi ito nirerango sa top 5 sa Heavenly Flame ranking, sapat na ang lakas nito para may rank sa kanila. Medyo solemn na ang ekspresyon ni Zuan Kongzi habang nagsasalita. Dahil sa pag-iipon nito ng lakas ng mga bituin, ang 3,000 Burning Flame ay katumbas ng isang hindi masisira na katawan. Sa makatuwid, maaari lamang natin itong selyuhan at hindi sirain. Kung sino man ang kumuha ng 3,000 Burning Flame at supulan ito ay magkakaroon ng katumbas ng isang walang katulad na malakas na kakayahan sa pagbawi. Kung ang ganitong uri ng Heavenly Flame ay mahuhulog sa mga kamay ng Hall of Souls, tiyak na magkakaroon ng malaking problema. Ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag dito ay dahil dito. Sana ay mapipigilan ninyo ang Hall of Souls sa pagkuha ng 3,000 Burning Flame. Nabalot ng katahimikan ang loob ng hall habang pinag-aaralan ng lahat ang puntod ng ekspresyon ni Zuan Kongzi. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagtaas ng kilay si Cao Ying at nagsabi. Guro, dahil takot ka sa Hall of Souls, bakit hindi mo sila pagbawalan na makilahok? Una, hindi natin alam kung sino sa mga alchemist na kalahok sa Peel Gathering ang mga miyembro ng Hall of Souls. Kahit na alam natin, imposible para sa atin na makahanap ng anumang dahilan para pigilan sila dahil sa mga patakaran ng Peel Gathering sa mga henerasyon. Hanggat ang isa ay isang alchemist na nagtataglay ng kwalipikasyon para makilahok, hindi natin maaalis ang kanyang karapatan na gawin iyon kahit na bahagi siya ng isang paksayon na kaaway ng Peel Tower. Ang panuntunang ito ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo ng isa, ngunit ito mismo ang inklusibong aksyon ng Peel Tower na nagbigay daan sa Peel Tower na umunlad sa antas nito ngayon. Sa makatuwid, mayroong ilang mga patakaran na hindi maaaring hawakan. Medyo walang magawang paliwanag ni Zuan Kongzi. Unti-unting tumango ang lahat nang marinig ang paliwanag niya. Si Xiaoyan mismo ay sinumpa ang kalaban ng Hall of Souls. Bukod dito, nilayon niyang makuha ang 3,000 Burning Flame sa lahat ng halaga. Natural na hindi siya takutol sa bagay na ito. Mayroong pang 7 araw bago magsimula ang pagpili ng Peel Gathering. Dapat subukan ninyong lahat na manatili sa loob ng Peel Tower sa panahong ito. Maaaring tahimik na gumamit ang Hall of Souls ng ilang mga trick upang makuha ang champion spot. Sa makatuwid, dapat kayong lahat ay mag-ingat. Bili ni Zuan Kongzi. Muling tumango ang grupo ni Xiaoyan. Ang bagay na ito sa pangkalahatan ay ganoon. Sa kasalukuyan, ang kailangan mo lang gawin ay maghintay hanggang sa magsimula ang Peel Gathering. Ngumiti si Zuan Kongzi. Ang kanyang mainit na mga mata ay bumaling kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, random siyang pumili ng isang scroll mula sa mesa at inihagis kay Xiaoyan. Sabi niya, nabalitaan ko na interesado ka sa spiritual handprint ni Ying-er. Kunin ito at tingnang mabuti. Bagamat ang spiritual handprint na ito ay hindi itinuturing na isang napakataas na antas, ito rin ay isang napakabihirang bagay sa labas ng mundo. Tinanggap ni Xiaoyan ang scroll. Sumili si Joy sa kanyang mga mata habang nagmamadaling pinagdikit ang kanyang mga kamay at sinabing, Salamat Old Zuan. Hihihi. Maliit na bagay lang ito. Ngumiti si Zuan Kongzi. Pagkatapos nito, ikanaway niya ang kanyang kamay sa lahat. Hindi na nagtagal ang grupo ni Xiaoyan nang makita ang kanyang pagpapaalis. Yumuko sila bago dahan-daang umalis sa malaking bulwagan. Sa wakas ay ngumiti si Zuan Kongzi pagkatapos panoorin ang lahat na umatras. Mahina niyang sinabi, Yao Chen, ang resulta ng ating taya ay malalaman kung si Xiaoyan o Ying-er ay makakamit ang champion spot sa pagkakataong ito. Siguro kung matatalo mo pa ba ako sa pagkakataong ito. Battle Through the Heavens. Kabanata 1155. Spiritual Handprint. Hindi nakipag-chat si Xiaoyan kay Cao Ying at sa iba pa pagkatapos lumabas ng malaking bulwagan. Naglakad siya patungo sa isang landas na patungo sa ilalim ng Peel Tower.
Mr. Xiaoyan, mangyaring maghintay. Kakahakbang pa lang ni Xiaoyan nang marinig ang isang kaakit-akit at magandang boses sa kanyang likuran. Kaya naman, huminto lamang siya pagkatapos ng isang hakbang palayo. Nilinggan niya ang kanyang ulo at tiningnan ang nakakaakit na mukha ni Cao Ying. Ngumiti siya at nagtanong, "May problema ba kay Cao Ying?" Inilibot ni Cao Ying ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, siya ay lumitaw na labis na nakakabighani, na naging dahilan upang ang isa ay magkaroon ng salpok na hindi mailipat ang kanyang mga mata palayo. Sa sandaling ito, tinakpan niya ang kanyang bibig at bahagyang natatawa. Noong nakaraan, hindi ko nagawang makipag-usap ng mas malalim kay Mr. Xiaoyan. Bakit hindi tayo mag-chat ngayong may oras tayo? Nagtaas ng kilay si Xiaoyan nang marinig na ibinuka ni Cao Ying ang kanyang bibig para magbigay ng imbitasyon. Sinulyapan ng kanyang mga mata si Song Qing sa kanyang tabi nang hindi nag-iiwan ng bakas. Nakita niya na si Song Qing ay marahan na sumimangot. Kalimutan mo na ito. May mga kailangan pa akong gawin. Makikipag-usap ako kay Miss Cao Ying kung may oras ako sa hinaharap. Hindi nais ni Xiaoyan na lumikha ng mga kalaban matapos na makapasok pa lamang sa Peel Tower, lalo na ang mga kaaway na dumating bilang resulta ng selos. Kaya naman, ngumiti lang si Xiaoyan at tinanggihan ang kanyang alok. Bahagyang huminto ang mga mata ni Cao Ying nang marinig niyang tinanggihan ni Xiaoyan ang kanyang imbitasyon. Maliwanag, bihira siyang matugunan ng pagtanggi. Gayunpaman, hindi siya isang ordinaryong tao at wala ni isa sa mga iniisip sa kanyang puso ang lumabas sa kanyang mukha. Matamis siyang ngumiti at sinabing, "Sayang talaga. Ying-er, dahil sinabi na ni Brother Xiaoyan na may gagawin siya, hindi mo na siya dapat pahirapan. Malapit na ang Peel Gathering. Hindi pa tapos ang talakayan natin sa Peel Refinement mula noong huli. Bakit hindi natin tapusin ngayon?" Tumawa si Song Qing sa tabi niya. "Hihihi. Kung ganoon, hindi iistorbahin ni Xiaoyan ang inyong dalawa. Sa pagkakataong ito, maaaring mag-retreat ako ng ilang araw. Makikipag-chat ako sa inyong lahat kapag nagsimula na ang Peel Gathering." Hindi na hinintay ni Xiaoyan ang tugon ni Cao Ying matapos makitang sumali si Song Qing sa usapan. Naikuyong niya ang kanyang mga kamay sa kanilang tatlo bago mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa daanan. Talagang ayaw niyang pukawin ang hindi mahuhulaan na mangkukulam na si Cao Ying, at ang Song Qing na iyon ay hindi mukhang isang ordinaryong tao. Gayunpaman, sa paraang nakita ito ni Xiaoyan, malaon o huli ay paglalaroan siya ni Cao Ying. Bahagyang lumaki ang makinis, pula, maliit na bibig ni Cao Ying nang makita niyang tumalikod si Xiaoyan at umalis ng walang pag-aalinlangan. Ang sarap paglaruan ng lalaking ito. Pinalibutan siya ng ibang mga lalaki na parang mga langaw sa bahay. Gayunpaman, tiningnan siya ni Xiaoyan bilang isang mabangis na hayop mula pa noong sinaunang panahon. Kawili-wili. Naramdaman ni Song Qing na lumubog ang kanyang puso habang pinapanood ang interes na lumitaw sa mukha ni Cao Ying. Isang malamig na kislap, na nahihirapang matukoy, ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa mga taong ito ng pakikipag-ugnayan sa pagitan nila ni Cao Ying, tiningnan niya siya bilang kanyang eksklusibong domain. Siguradong hindi siya papayag na mahawa siya ng ibang lalaki. From the way he saw it, other than him, sino ang makakapantay sa kanya sa pagiging outstanding niya? Kahit na si Xiaoyan ay naging kampyon ng 5 dakilang pagsubok sa angkan, hindi pa rin siya lubusang seryosong tiningnan ni Song Qing. Ano man ang background, talento, o lakas, taglay niya ang kwalipikasyon na tingnan ang mga nasa kanyang henerasyon. Kung magpapatuloy siya sa pag-unlad, tiyak na magiging isang makapangyarihang tao siya sa loob ng Peel Tower. Kung siya ay naging kampyon ng Peel Gathering na ito, ang kanyang pangalan ay naruroon bilang isang potensyal na kahalili ng mga higanteng ulo ng Peel Tower. Sa oras na iyon, sinong babae ang hindi niya makukuha? Xiaoyan, sana, hindi ka maging isang bato na humaharang sa aking landas. Kung hindi, tinitigan ni Song Qing ang lugar kung saan nawala ang likod ni Xiaoyan. May matinding kislap na sumilay sa kanyang mga mata. Natural na hindi alam ni Xiaoyan na sa kabila ng kanyang mabilis na pag-alis, naakit pa rin niya ang puot ni Song Qing. Bukod dito, kahit na alam niya ito, walang magawa siyang isumpa siya bilang isang tanga.
Sinundan ni Xiaoyan ang landas na kanyang tinahak at naglibot ng halos 1 oras sa paligid ng napakalaking peel tower na ito bago siya bumalik sa tirahan na inayos ni Elder Cheng para sa kanya. Medyo traffic sa loob ng peel tower na ito. Bukod dito, lahat sila ay mga alchemist ng peel tower. Mayroong ilang tunay na mga individual sa antas ng Grandmaster sa kanila. Hindi isang labis na pahayag na sabihin na ang lugar na ito ay puno ng nakatagong talento. Binati ni Xiaoyan ang Little Fairy Doctor at ang iba pa pagkatapos bumalik sa tirahan. Pumasok na siya sa kwarto niya. Pagkatapos nito, umupo siya sa kama ng silid at nagpagaling. Kasunod nito, kinuyam niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang maputlang kulay abo na balumbon. Ito ang scroll na ibinigay sa kanya ni Zuan Kongzi kanina. Dahan-daang binuksan ng kamay ni Xiaoyan ang scroll. Isang invisible na ripple ang kumalat mula rito. Ang ripple na ito ay isa na lubos na pamilyar kay Xiaoyan. Ito ay isang bagay na ibinubuga ng spiritual handprint. Walang kahit isang salita sa scroll matapos itong buksan ni Xiaoyan. Tanging ilang malabo na baluktot na invisible folds ang naruroon. Nag-isip sandali si Xiaoyan nang makita ito. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang balumbon at marahang inilagay sa kanyang noo. Ang isang hindi nakikitang ripple ay agad na lumundag pagkatapos na dumampi ang scroll sa kanyang noo. Kaagad, naramdaman ni Xiaoyan ang isang hibla ng impormasyon na bumuhos sa kanyang ulo na parang tubig baha. Dahan-daang ibinalik ni Xiaoyan ang scroll pagkatapos na ang impormasyon ay ganap na umakyat sa kanyang ulo. Sinimulan niyang ayusin ang medyo kakaibang daloy ng impormasyon. Nagpatuloy ang pagkakatala ng ilang sandali bago dahan-daang iminulat ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Isang bahagyang pagkurap ang lumitaw sa loob nila. Ang daloy ng impormasyong ito ay ang soul skill na isinagawa ni Cao Ying. Ang bagay na ito ay tinatawag na spiritual handprint, at tinawag din itong spiritual seal. Noong sinaunang panahon, ang soul skills ay katulad ng Dao techniques at nahiwalay sa klase ng Tian, Di, Zuan, at Huang. Ang spiritual handprint na ito ay isang uri ng Zuan class high-level soul skill. Bagamat hindi ito napakataas ng uri, hindi ito itinuturing na masama. Ang lakas nito ay isang bagay na personal na naranasan ni Xiaoyan noon. Bukod dito, ang bagay na ito ay iba sa isang Dao technique. Sa kasalukuyan, ang soul skills ay napakabihirang. Kapag nakipag-away siya sa isa pa, maaaring mahuli nito ang kanyang kalaban ng hindi nakabantay. Higit sa lahat, ang spiritual handprint na ito ay unti-unting magpapahintulot kay Xiaoyan na maunawaan kung paano ilalabas ang karamihan sa kanyang espiritual na lakas. Hindi na niya kakailanganing umasa sa lakas ng kanyang espiritual na lakas para makipaglaban sa iba tulad ng ginawa niya noon. Ang spiritual handprint ay nahahati sa 3 seal. Lihim na nalaman ni Xiaoyan ang unang selyo mula kay Cao Ying. Hindi niya nagawang lihim na matutunan ang natitirang 2 selyo. Sa kabutihang palad, ang scroll na ito ay naglalaman ng kompletong talaan ng mga ito. Ito ay isang soul skill. Iba talaga ito kung ikukumpara sa isang Dao technique. Si Xiaoyan ay nanatiling malalim na nag-iisip ng mahabang panahon. Mayroong ilang mga Dao techniques na nangangailangan ng isang espesyal na hand seal, ngunit ang paggamit ng soul skill na ito ay nangangailangan ng kombinasyon ng isang hand seal. Bukod dito, ang espiritual na lakas ng isang tao ay kailangang dumaloy sa isang tiyak na orbita habang ito ay nagtitipon habang nagbabago ang mga hand seal. Gayunpaman, ang lahat ng mga kasanayan sa huli ay naglalaman ng parehong pinagmulan. Ang soul skills at Dao techniques ay karaniwang magkapareho sa isa't isa. Nakahinga ng malalim si Xiaoyan habang unti-unting nakatuon ang kanyang isip. Dahan-daang nilahad ang kamay niya. Pagkatapos nito, nagsimula itong sumunod sa mga tatak sa kanyang isipan at unti-unting nagbabago. Ang mga hand seal ni Xiaoyan ay nagbago ng napakabagal. Gayunpaman, puno ng pagkaseryoso ang mukha niya. Dumaloy ang espiritual na lakas mula sa pagitan ng kanyang mga kilay. Pagkatapos nito, kumilos ito kasabay ng kanyang mga seal ng kamay at pinagsama-sama. Walang kapaguran na ipinakita ni Xiaoyan ang hand seal ng paulit-ulit sa loob ng silid. Ang ganitong uri ng pagsasanay ay maaaring mapurol, ngunit ito ay kinakailangan. Pagkatapos ng lahat,
Hindi alintana kung ito ay isang soul skill o isang Dao technique, ang tanging paraan upang makabisado ito ay ang pagsusumikap. Mabilis na damaloy ang oras habang nakatutok si Xiaoyan sa pagsasanay. Kasunod ng kanyang tuloy-tuloy na pagbuo ng selyo, unti-unti niyang naging pamilyar ang kanyang sarili sa mga pagbabago-bago ng enerhiya na natipon sa kanyang palad. Ang limitasyon ng kaluluwa. Isara ang makalangit na espiritu. Sipsipin ang espiritu na nagpapanday sa kaluluwa. Habang ang isip ni Xiaoyan ay lubusang nalubog sa kanyang pagsasanay, isang mahinang ungol ang tila hindi sinasadyang lumabas sa kanyang halos hindi gumagalaw na bibig. Sa ilalim ng anonymous na formula ng salita na ito, ang espasyo sa loob ng silid ay nagsimulang bahagyang magkagulo. Kaagad na tahimik na tumagos mula sa kalawakan ang mahinang espiritual na aura. Pagkatapos noon, dahan-dahan silang pumasok sa lugar sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Ang lahat ng mga pagbabagong ito ay hindi natuklasan ni Xiaoyan. Ang tanging naramdaman niya ay ang kontrol sa kanyang kaluluwa na nagiging mas maayos kasunod ng paglitaw ng salitang formula. Kahit na ang paghinto ng pakiramdam noong siya ay bumubuo ng selyo ay lubhang hamina. Natahimik ang loob ng kwarto. Isang napakatahimik na tunog lamang ang umalangaw-ngaw sa buong silid. Ang oras ay damaloy na parang tubig. Hindi alam ni Xiaoyan na ang kanyang pagsasanay na ito ay tumagal ng halos 10 araw. Sa loob ng 10 araw na ito, ang mga tao sa loob ng Holy Pill City ay namamaga dahil sa pill gathering na ginaganap. Maaaring makita ng isa ang hindi mabilang na bilang ng mga tao na dumadaloy sa maluwag na lungsod. Ang problema ay natural na hindi maiiwasan sa pagtaas ng trapiko. Gayunpaman, maswerte na ang Pill Tower ay hindi isang ordinaryong paksayon. Kaya naman, napanatili nitong maayos ang kaayusan. Sa makatuwid, ang pinakamasamang uri ng kaguluhan ay hindi lumitaw. Gayunpaman, sa pagdating ng Pill Gathering sa araw, ang Holy Pill City ay pumasok sa isang kumukulong estado. Pagkatapos ng lahat, ang Pill Gathering ay hindi lamang isang grand event ng Pill Region. Isa rin itong malaking kaganapan para sa rehiyon ng Central Plains. Ang pangarap ng hindi mabilang na bilang ng mga alchemist ay maipakita ang kanilang pinakamahusay na pagganap sa loob ng Pill Gathering at maging isang nakasisilaw na bituin sa maraming tao sa kontinente. Siyempre, ang ilang mga nakatagong agos ay hindi maiiwasan sa ilalim ng kumukulong kapaligirang iyon. Ang Pill Gathering na ito ay iba sa nakaraan. Dahil sa 3,000 Burning Flame, maraming paksayon ang nagpadala ng mga alchemist sa ilalim nila. Sa hitsura nito, nilayo nilang makuha ang 3,000 Burning Flame. Bukod dito, ang Pill Gathering sa pagkakataong ito ay magiging isang arena para sa hindi mabilang na bilang ng mga alchemist upang makipagkompetensya gamit ang lahat ng mga kasanayan na kanilang natutunan. Ang lahat ng pagsasanay ay para sa Pill Gathering na ito. Maraming alchemist ang makikipagkompetensya upang makita kung sino ang pinakamahusay sa Pill Gathering na ito. Sa gitna ng kumukulong kapaligirang ito sa lungsod, ang huling araw bago dumating ang Pill Gathering. Sa sandaling ito lamang ang isang binata, na nakaupo tulad ng isang nagmumuni-muni na matandang monghe sa isang silid sa loob ng Pill Tower, sa wakas ay nanginginig. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang maitim na mga mata.